Kaso po isa laban kay Mike Maurilio at isa namang kaso laban sa 6 na vloggers. Tiradong galawan na po itong si Risa Ontiveros, mga kababayan. Bakit nga ba, no? Dahil talagang nag-file na po ito ng kaso sa Department of Justice laban po kay alias Rene at dito po sa ilang mga vloggers na inakusahan niya na talagang naninira daw po sa kanya at kasama sa mga sistematikong galaw doon sa pagpapakalat ng video nitong si alias Rene. At ito yung matinding dapat nating abangan sa matinding bakbakan dito, mga kababayan. Itong challenge accepted na ginawa nitong si Risa Ontiveros dahil isinama niya na po si Atty. Topacio sa mga vloggers na kinasuhan niya ng cyber libel dahil daw po ito sa pagpapakalat ng video nitong si alias Rene. Anyway, simulan muna natin dito sa sagot ni Atty. Topacio, ha? Laging ganun. Kaso ng kaso eh. Sana sila ay matrangkaso. Oo, tulad si Risa Ontiveros. Opo. Ayan, nagkaso na. Sila pa may gana magkaso. Eto ha. Sila pa may gana may kaso, magkaso, mga kababayan po natin. Natatawa ko ha. Oo, si Risa demanda si Juan. Ito, natatawa ko. Opo. Ito po, no? Mukhang seryoso na nga po itong si Risa Ontiveros, no? At syempre, alam nyo mga kababayan po natin, kailangan po itong gawin ni Risa Ontiveros. Bakit? Wala na talaga, lugmok na siya. Ito, pakita natin muna ito sa inyo, mga kababayan, bago natin pakinggan yang si Risa Ontiveros. Ito po, tingnan nyo kasi, mga kababayan po natin. Yung mga pinanghampanya niya para manalo, no? Talagang buwis buhay nga yung ginawa na pangampanya ni Risa Ontiveros, ha? May pasayaw-sayaw pa, no? Para lang may panalo niya po itong si Kikubam. Tingnan nyo po, naiwan na lang siya mag-isa ngayon as independent black. So, yung minority black, itong si Tito Soto, Ping Lacson, si Mig Suvere, and ito pong si Loren Licarda. At ang inaasahan ni Risa Ontiveros, nadadamayan siya sa hirap at ginawa, sa sarap at saya. Mukhang tinalikuran na po siya. At itong dalawang matching na ito, si Kiko at saka si Bam, ay sumanib na po sa majority dahil nag-aambisyon at gusto pong makakuha ng mga committee po. So, of course, si Bam Aquino is Committee on Education, Kiko is Committee on Agriculture. Kaya talagang luhaan po itong si Risa Ontiveros. Kaya ngayon, gusto ni Risa Ontiveros i-consolidate yung mga naiiwang pink dilaw. Kaya kailangan niya makabawi. Kailangan niya patunayan, no, na siya po ay siniraan lang daw po, mga kababayan natin. Sige, i-play natin ang sinasabi ni Risa dito, mga kababayan. Prosecution Service. Kaso po isa laban kay Mike Maurilio at isa namang kaso laban sa 6 na vloggers. So, 6 na vloggers. What's the name? Byron Cristobal, alias Panagpay. Panagpay. Crisette Chu. Chrissy Chu. Si Jay Sonza. Si Alex Distor, alias Tio Moreno. Ang isa pa. Si Jeffrey K. Eric Celis at si Atty. Ferdinand Topacio. So, ayon sa aking legal team, ang nararapat na kaso ay cyber libel. Dahil sa kawalang... So, yan po ang kanyang mga kinasuhan pala, no? Dito si Banat Bike, si Tio Laurel, at Tio Moreno, Tio Moreno, Jason Sa, si Atty. Topacio, Joey De Vivre, and si Eric. Wala na po dito si Atty. Trixie Cross. Kaya naman nila kung totoo o hindi ang kanilang kinakalat. At mga dagdag na kasinungalingan pa na sinabi nila. Hindi lang po ito kaso ng fake news, dear colleagues. Ito ay sistematiko at sadyang pag-atake pati sa mga witnesses, mga taong naglilakas loob sa kabila ng kanilang takot na sabihin ang kanilang katotohanan. Sinusubukan nilang ipaon ang mga totoong kwento ng mga tao ito, ng mga taong tumutulong sa kanila. So, ito yung palabas ni Risa Ontiveros, mga kababayan natin. At di umano'y itong si alias rin ay tinutulungan itong mga kinasuhan niya. Dito natin, Banat Bike, Crisette, si Tio Moreno, si Jason Sa, si Atty. Topacio, si Joey De Vivre, si Eric. So, natanggal dito
Si natanggal dito, si Attorney Lipayan, Attorney Trixie Cross, si Old School Pinoy, okay, natanggal din. Yan yung mga natanggal, natagdag si Attorney Topacio. Hindi nila pwedeng gawin ito sa mga tao ito. Kaya po, ihinahin na po namin yung araw ang mga kaso ito. The role of these So, natanggal din pala dito si ano, no? Sas Rogando Sasot, tinanggal niya rin. Okay. So, ito po tuloy-tuloy na po yung paglilinis nila ngayon. Tingnan nyo, no? Itong si Risa Ontiveros ay kinakaawaan na nga po ni Vic Subere at ilan po sa mga senador. Dahil siya lang po talaga yung may iwang independent. Wala na si Coco Buang eh. Diba? So, ang dating spokesperson ni Noynoy Aquino, so ito ngayon ay sinasabing kaya daw po ni Risa Ontiveros na mag-isa kahit wala daw po yung kanyang kalyado. is very, very crucial in that she remains true to fiscalizing the government. Yan talaga ang main. Remember, during the time of Senator Ninoy Aquino, if I'm not mistaken, siya lang yung lone opposition ng panahon nila eh. And yet he was very, very effective because he was fiscalizing government. He was calling to account all the anomalies in the first Marcos administration. So, yun talaga ang ginagawa ni Risa. And by the way, si Risa, ang mga causes niya hindi not necessarily anti-government. Look, he's done a lot mga Hindi naman talaga sa totoo lang lahat ng mga birada ni Risa Ontiveros is anti-government. No? Kasi ang birada niya talaga is puro bida-bida. Di ba? Yan ang banat ni Risa Ontiveros and alam naman po natin itong si Risa Ontiveros kahit mga anti-government na yan o pro-government man yung banat na yan. Basta kung saan siya makikinabang, yun ang kanyang birada. Yun ang napapansin natin dito. Ito personal na opinion ko ito mga kababayan na kapag si Risa Ontiveros, yung mga committee na yan na dapat imbestigahan, maging pabor man yan sa administration o kontra sa administration, basta alam niya na siya ay sisikat dito, pabanatan niya yan. Tingnan mo sa Pugo, tingnan mo kay Pastor Kibuloy. Pero anong nangyari po kay Pastor Kibuloy? O ngayon, no? Bumaliktad na yung witness. Nakinabang siya pero hindi niya kalain na babaliktad yung witness. Sa Pugo, di ba? Ano lang yun eh, kadramahan lang po yung nangyari sa Pugo. Pinasara nila yung Pugo, pero bumukas yung Pigo. So, ano nangyari? Wala pa rin. Mas naging worse yung nangyayari. Dahil doon sa tinanggal nila na offshore gaming, itong sugal, na dito yung pinoprogram, dito nag-operate, pero sa ibang bansa yung mga naglalaro, which is yung naglalaro doon ay ibang lahi, pinasara nila yung kasi marami daw kasindikatuhan. Ang ipinalit nila, mas puno pa ng kasindikatuhan. Itong Pigo, itong scatter, at yung mga naluluko dito ay mga ordinaryong Pilipino. At syempre, direct sa kanila yung mga taxes. Dahil ang licenses ay dito sa ating bansa. At syempre, yung mga investors daw ay mga nasa gobyerno din. So, wala rin. Basta nakinabang lang siya doon. Pero maraming alam, maraming mga kababayan natin na hindi alam na ito po ay isang propaganda lamang nila. Pero, ngayong sirang-sira po si Risa Ontiveros, kailangan niya talaga ngayong makabawi. And then anyway, ito pakinggan niyo po ito mga kababayan na napakaganda po ang komento nitong si General Macanas, no? Ang kanyang opinion and komento tungkol po sa pag-iwan kay Risa Ontiveros nitong kanyang mga partner, no? Itong si Bam at si Kiko na inasahan niya na hindi siya iiwanan. At napansin nga po natin kahit pala itong si Win Gatchalian, no? Ay iiwanan din pala si Risa Ontiveros. So sinamahan na si Risa Ontiveros doon sa impeachment ni Vivi Sara. And after ng impeachment, no, ay siya na lang pala yung matirang mag-isa. Ito, pakinggan natin si General Macanas. Napakaganda rin po ang kanyang komento dyan. Goodness! Is Risa the only truly principled and principle progressive senator left out there? Sabi niya, hope not. Mag-iisa na lang daw ba si Senator Risa Ontiveros na may prinsipyo? May prinsipyo, nag-iisa sabi ni Darian. Progressive senator. Sana hindi.
So, sana nga hindi. Kawawa naman si Senator Risa. Gustong-gusto pa naman niyang maging minority leader sa Senado. Alam ko, gusto niya maging presidente na. Nabanggit niya na yan eh. Ayaw ko, I don't want to join the opposition. Sabi niya. Eh, sino naman ang nag-i-invite sa kanya sa opposition? Wala naman siguro nag-invite sa kanya. So, hoping si Senator Risa, silang tatlo magiging opposition ni na Senator Kiko and Senator Bam. Eh ngayon, maugong ng bali-balita. And palagay ko, sure na ito eh. Kasi nga naman, hindi ka naman makakuha ng committee chairmanship kung hindi ka sasama sa majority. So mahilig si Senator Kiko Pangilinan sa agriculture. Gusto niyang Agriculture. Pero yung tanim kamatis lang sa bahay. maging chairman. Eh kung chairman ka, may malaking biyaya. Oh. Alam niyo na yung biyaya. Basta chairman ka. Malaking budget. Committee on Education. Gustong-gusto ni Senator Bamakino. O sino pa naman ang ayaw nun? So, Senator Risa, may tawag daw sa kanila eh. Itong mga mawawalan ng committee on hampas lupa. Ganun ang pagkano eh. Hampas Ang inang yan. So, bago na daw po sabi ni General Macanas ang committee ngayon itong si Risa Ontiveros, no? Committee on Hampas Lupa. Naku po, mga kababayan po natin, no? Yung mataas na ambisyon ni Risa Ontiveros, no? Mataas na lipad na kanyang pinapangarap, eh, mas malalim pala na bagsak ang nangyari. Kumbaga, reality versus expectation, no? Yun nangyari dito kay Risa Ontiveros. And now, kailangan niya talagang mabawi itong pagkasira niya. Kaya gagawin niya ang lahat, no? Para lang mapatahimik itong taong nagpulgar sa kanyang kasinungalingan, of course. Si alias Rene na ngayon hindi natin alam kung nasaan na po kasi mukhang hindi na po nagpapakita si alias Rene. Siguro naghahanda ng kanyang preparation para sa legal na laban dito kay Risa Ontiveros. And ang pinakaabang-abang talaga sa akin, mga kabayan po natin, itong pagharap ni Risa Ontiveros and Atty. Topacio. Wala pang press con si Atty. Topacio, so siyempre magpapail yan sila ng kanilang counter affidavit kapag pinadalhan na po sila ng summon nitong Department of Justice. At yan po yung ating abangan, no? Diyan sa Department of Justice. Okay? So, yan lang po muna, mga kababayan po natin. Again, bukas po yung ating comment section para po sa inyong mga opinion and komento po para sa ating topic na napag-usapan. Thank you at mabuhay po.